Yan, hello po. Good morning. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Patingin nga po ng mga smile dyan. Ay. Ayan, sige po. Napakasarap po no, na malaman na nandito po tayong muling lahat. At ikinagagalak po namin na makasama kayo. No, nandito po tayong lahat ligtas at inalaw ng Diyos na makarating tayo sa bahay-sambahan natin muli. No, amen po ba? Yan, sige po, tayo pong lahat ay tumayo para sa isang panalangin. Sige po, Father God, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa bawat isa. Sa pagdala nyo sa amin dito ng ligtas, sa nakaraang linggo, inalagaan nyo po kami ginabayan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, pinasasalamatan ka namin dahil hindi mo po kami kinalimutan, hindi mo kami pinabayaan. Alam po namin kahit na ano pong nangyayari sa mundo, nangyayari sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ay maaasahan po namin aalagaan niyo po kami, babantayan niyo po kami. Yung mga pangako niyo, Panginoon, sa amin, Panginoon, alam po namin na nariyan, hindi po magbabago, hindi mawawala. Kaya sa aming gagawing pagsamba ngayon, nawa po kayo ay patuloy na ipakita yung favor niyo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At patuloy na ipakita yung biyaya, Panginoon, sa bawat isa, Father God. Pinupuri ka namin, sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yan, napakasarap po maging anak ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, despite ng mga nangyayaring kabuluhan, despite mga pinagdadaanan ng bawat isa, mga suliranin, no? Nandito pa rin tayo, nakakangiti, no? Nakakapagpuri, nakakaawit, nakakatayo ang bawat isa. Dahil sa kadakilaan, kabutihan, pag-ibig ng ating Diyos. Kaya tayo pong lahat ay pupuri, sasambahin ng kanyang dakilang pangalan.
natin. Kalakasan sa oras ng kahinaan, o Diyos magpakailanman. Sino daw po? Siyang kandigan ko, maukit siyang kablihan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. O Diyos magpakailanman, ikaw ang sandigan ko, bukod sa kabihan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Minsan paawitin natin, kanino lamang ang ating kailangan. Kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Panginoon, tunay nga pong napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kung hindi mo po kami hinayaang makilala ka, Panginoon, tunay nga pong mahirap. Kaya kami ay lumalapit, Panginoon, ng maasa, ng kalakasan, ng kagalakan, Panginoon. And Lord, hindi mo kami binigo. Never, never kang nagkulang. You never failed. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal.
dahil ikaw ang Diyos na dakila. Alam namin na makakalapit kami at yung lalapitan namin, dakila, mapagmahal, mapagbigay, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalakan. Napakasarap maging anak mo, Diyos. Napakasarap manatili sa iyong presensya. Kaya salamat, Panginoon, ngayon hanggang sa hinaharap, sa katapusan ng aming buhay, Panginoon, pupurihin ka namin. Dadakilain ka namin, Panginoon. And let your favor be upon us all the days of our life. Maraming salamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bigyan na po natin ng malakas na palakpakan natin, Panginoon. Thank you. Gandang umaga po mga kapatid. Ayan, nangitian nyo na ho ba yung katabi nyo? Dahil nagulat kayo, may katabi na kayo. Okay, so magpapatuloy po tayo ngayong umaga sa ating sama-samang pagsamba. Nalalapit na po ang ating pagtatapos. I mean ng talakayin. Sa serye po ng ating tinatalakay, ang aklat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po sa Pilipos. At sa huling, bago po sa huling-huli, sabi nga po natin, bago sa pagtatapos ay nasa ika-4 na kapitulo na po tayo. Ang encouragement ko po ay sana may mga nag-advance reading sa inyo so that nakilala nyo po kung sino yung dalawang magkaaway. So, sino ho nakakilala kung sino yung yung magkaaway? Yung hindi ho nagkakasundo. Tandaan ho natin sa loob po ng simbahan ng ating pinag-uusapan. So, noong pa man po pala ay may mga ganong mga pangyayari at karanasan na po sa loob mismo ng simbahan. Anyway, nasulat naman po yun para maging aral, hindi po para konsintihin, kundi upang ipakita na kahit sa mga ganong mga sitwasyon, kahit sa ganong mga pangyayari at karanasan, ay pwede po tayong matuto. So, ang tanong po sa atin ngayong umaga sa ating pagpapatuloy, bago po tayo pasimula sa ating pag-aaral, natanong mo na po ba ang sarili mo kung bakit ka ba nabubuhay? Para saan ka ba nabubuhay? Kasi sabi po ni Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, isa po sa ginamit ng Panginoon para ma-inspire pa, na lalo pang mag-excel. Sabi po niya, the greatest tragedy in life is not accident nor death, but to live without a purpose. Ang pinakamalaking trahedya daw po sa buhay ay hindi yung aksidente o ang kamatayan, kundi ang nabubuhay ka nang hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay. So, ngayong umaga ay kaugnay po noon ating tatalakayin sa pahuling bahagi. Ikalawa sa huling bahagi ng ating pag-aaral ang ating tatalakayin na pinamagatan po nating makikita nyo naman po sa inyong screen. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Ayan. Ang panawagan na mabuhay po tayo para kay Kristo. So, with that, gusto ko po kayong pakiusapang tumayo saglit, para po sa pagbibigay galang, sa salita ng Diyos na ngayon po ay ating pag-aaralan. Makikita po natin yan sa aklat po ng Pilipos, chapter 4. Gaya po ng ating sinasabi, nasa huling chapter na po tayo. Beginning verse 1 po hanggang verse 9. So, hindi ko po na-indicate kung ano lang po yung babasahin natin. Pero ngayong umaga, yamang nandyan naman na po kayo,
pag-usapan po nating, basahin po nating lahat. No? So, mula po sa talatang 1. Pakibasa nyo nga po, pagbilang ko po ng 3, no? Nandyan naman po sa screen, pakibasa nyo na po. Kahit po kayo, nakaisa't kasama po namin online, will you please join us reading the passage na magiging basis po ng ating discussions for this morning. 1, 2, 3. And verse 3. Okay, verse 4 po. Go. Verse 5. Next verse. And then the following verse. Go. Next verse, please. Go. And finally, for this day, the last verse. Go. Okay, so sige po. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayo manalangin. Yamang pinayagan mo po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, na kami po ay sama-samang sumamba sa iyo. Nais po naming italaga at itagubilin sa iyo ang bahaging ito ng aming pagsamba sa magitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Kausapin mo po kami. At payagan mo po ang kapangyarihan, ang katotohanan, at ang kaganapan ng iyong mga salita ay dumaloy sa aming buong pagkatao. Yamang ang iyong mga salita rin po ang nagsasabi, your word is alive and active, sharper than any two-edged sword. It penetrates even to the dividing of soul and spirit, bones and marrows, and searches the heart of men. Let it be upon each one of us. Dahil dito, ang iyong spirito ang patuloy po naming inaanyayahan, pinapakiusapan, pinapayagang magpakahayag. Maging sa pag-aaral pong ito, mabuksan hindi lamang po ang aming taingang pisikal, kundi ang aming pagkatao. At yun nga po ang lagi naming panalangin. Not just information, but let there be a transformation. Thank you so much, Father. This is what we pray in Jesus' name. Amen. So, sige po, be seated please. So, magpapatuloy po tayo sa ating talakayin. Katulad ng sinabi natin, ang paksang tinatalakay po natin ay the call, panawagan. Ibig sabihin, pagkatapos po na si Pablo sa kanyang huling bahagi, tulad po ng pagkakaalam natin, si Pablo po ay nasa loob ng kulungan samantalang isinulat niya ang bagay na ito at sa kanyang pagkakasulat nito, inaakay niya ang mga mananampalataya sa Pilipos sa huling bahagi na ang buhay po talaga ay italaga na para sa Panginoong Hesus. Actually, ito po yung madalas hamon sa amin ng Bishop Ray, kung po pwede ibuhos na natin ang lahat ng ating kapasidad at kakayahan sa larangan ng paglilingkod. Anyway, liliwanagin natin na ang paglilingkod, mga kapatid, ay hindi nakakulong lamang sa 4 na sulok ng simbahan. Katulad po ng diniscuss ko po sa aming life group last Friday, na ang akala po natin ang paglilingkod sa Diyos at ang paglilingkod sa Panginoon ay sa loob lamang ng simbahan. Hindi po. Anumang bagay na ang intention po natin, isulong ang kaharian ng Diyos,
gawin ng kanyang kalooban ay isang uri ng paglilingkod sa Panginoon, lalo na nga po kung ang pakay natin bigyang karangalan ng Diyos. Kaya kahit po kayo ay nasa politika, kahit po kayo ay nasa negosyo, kayo po ay nasa akademya, ano, lahat po ng sangay ng ating lipunang ginagalawan po natin. Anumang bagay na gagawin natin na ang intensyon at ang pakay natin at layunin, bigyang karangalan ng Diyos, ay isang uri ng paglilingkod. That's why, ang mga mananampalataya sa Pilipos, hinahamon po ni Apostol Pablo, nananawagan sila na sila ay mabuhay para kay Kristo. So, sa atin pong pag-aaral, yun po, no, ang gusto ko pong bigyang pansin po natin ngayong umaga ay ito. In Christ and through Christ, we enjoy what God intended for us. That is why we are now calling to live for Christ. Kayo nga naman po, pakibasa nyo naman at the count of 3. Ready, go! Yan, di ba? Mga kapatid, sa buhay na ito, at hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating, sabi nga natin, si Kristo ang susi. Ang kagalakan po ay ipinakilala ni Pablo sa mga taga-Pilipos, pero mamaya po makikita natin, hindi po talaga yung kagalakan ang binigyang pansin ni Pablo, kundi si Kristo na siyang source ng kagalakan. So, sapagkat kung papapansin po natin, in comparison, pagka po binasa nyo ang Book of Philippians, nasa around 16 to 17 times binanggit yung joy. Pero ang salitang Christ was 36 to 37 times mentioned. Ibig sabihin, oo, ang tema po ang overarching theme na tinatalakay po natin sa buong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay joy in Christ. Pero kung minsan parang naka-focus tayo sa joy. Hindi po. Si Christ po talaga ang focus. Bakit? Kung wala po kasi si Christ, walang joy. Hello? Andyan ho ba kayo, kapatid? No? So dahilan dito, sabi nga natin, anumang bagay na na-enjoy po natin sa magitan ni Kristo at kay Kristo, ay na-enjoy po natin. Kaya nga, ang hamon ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, mabuhay kayo para kay Kristo. Ang tanong po, paano po hinamon ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Pilipos, para po mabuhay para kay Kristo? 3 bagay po yung ating titingnan sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ito po, at ito po yung mga bagay na iyon. Una, the call towards reconciliation. Yan, pag-uusapan na po natin. Binasa nyo na po kanina. Nabasa nyo na po ba kung sino yung hindi magkasundo? Mamaya ho natin tatalakayin. Makikita po natin yan sa verse 2 and 3. Pangalawa po, makikita po natin, sabi po, the call to be joyful. And then, the call to excellence. So, yun po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Bago po natin talakayin yun, yung unang bahagi na the call to reconciliation, mapapansin po natin yung bias. Hindi naman po bias, kundi yung special mention ni Paul sa mga taga-Pilipos. Makikita po natin yung verse 1. Hindi po naisama yung verse 1 pala. So, tingnan po natin yung verse 1. Babalikan ko lang po yung verse 1. Sabi po rito, therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown. Ganito po yon. Actually, ako po, sabi ko nga po, kung meron po akong mga bagay na ikinasisiya sa ministeryo o sa ministry, sa larangan ng pagpapastor, may mga ganun po talaga. So, kung minsan sa mga mag-asawa o sa pamilya, hindi ko natin may iwasan talaga na hindi naman po tama na may favoritism. Pero talagang hindi natin kayang itanggi, lalo na nga po, maliban na lang kung isa o dalawa lang ang anak mo, medyo kaya. Halimbawa, 5.
Meron po talagang gano'n, ano, na parang ang tingin ng marami, kahit na ayaw naman nating aminin kung minsan, meron talagang mas nabibigyan ng pabor. Ano, so parang gano'n. Ano. Ang mga taga-Pilipos, gano'n ang pakiramdam ni Pablo. Dahil kung mapapansin natin, ang mga taga-Colosas, iba pa rin ang approach ni Paul. Iba pa rin ang approach ni Paul pagdating sa mga taga-Epeso. Iba pa rin ang approach niya sa mga taga-Thessalonica. Ang approach niya sa Thessalonica, parang mga batang mga anak. Ano? Kasi mas pinakabata po ang church ng Thessalonica. No? Tapos, pagdating sa Philippi, siyempre, yun nga po, parang kakaiba. At personal niya pong minention ito, na you are my joy and my crown. Grabe, ano? Meron po talagang ganun. Which is, ako po, personally, sabi ko nga po, kung meron man akong ganong sinasabi ko po yun, yung Basco family is one of our, sabi nga po, joy and crown in our ministry. Isang pamilya po yun na ginamit po kami ng Panginoon. Sama po ang aking may bahay na itong pamilyang ito ay pinayagan ng Diyos na makakilala, lumagot, umunlad, at di lamang po sa kanilang paglilingkod, maging sa kanilang mga karir ay naging mga matagumpay. May mga ganun po, no? So parang yun po yung, kasi pahuling bahagi na po ng sulat ito ni Paul. No? So parang meron na siyang personal commendations and recognitions sa mga taga-Pilipos. Gusto lang po nating makita yon, ano, na pagka po pinag-aralan natin, kumbaga, hindi po sa isiningit lang niya, kundi nalagay po yan for that certain purpose. Pero mapapansin niyo po, hindi po yun yung talagang topic niya. No? So, papunta po tayo ngayon sa talagang paksa o pakay ng ating pag-aaral, the call to reconciliation. Meron pong dalawang babae na actually, kung papansinin po natin at sa pag-aaral po natin, hindi lang naman po sila dalawa. Mamaya, i-explain po natin. The call to reconciliation. Parang ganito sinasabi ni Paul, dapat mabuhay ka na para kay Kristo. At ang isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod kay Kristo ay merong ugali ng pakikipagkasundo. Hindi ng pakikipag-away. Kaya nga po, lagi nyo po naririnig sa akin ito, di ba? Bawal mang-away ng kapitbahay. All the more, lalo na nga po, di ba? Sa mga kapatid natin sa Panginoon. Yan, medyo pakilala nga natin. Sino po ba itong mga ito? Sige nga, anak, pakinggan mo nga yung verse 2. I entreat Judea and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Tingnan nyo po, no? Pinangalanan. So, ibig sabihin, hindi po ito kathang isip lang. Certain people within the local church having disagreement. Sabi ni Pablo, ang isang buhay na kay Kristo ay dapat at naglilingkod para kay Kristo ay isang buhay ng pakikipagkasundo. At nakatutuwa po hanggang kanina na aking pagpiprepare, no, habang nagpiprepare ako, nga, no, ang ministeryo mismo ng Panginoong Hesus ay ministeryo ng pakikipagkasundo. Bakit? Sabi ni Pablo, tayo ay itinuring na kaaway ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, tayo po ay pinakipagkasundo. O ang tanong ngayon, bakit hindi ka makipagkasundo sa kapatid mo? Tingnan mo nga po yung katabi mo. Kasundo mo po ba yan? Tumingin nga po kayo sa paligid-ligid. Hindi ho ba? Mahabang panahon na mga kapatid, hindi ka na bata. Hanggang ngayon ba naman, alipin ka pa rin ng mga bagay na ito? Kaya po sabi ni Pablo, mabuhay kayo para kay Kristo, yamang naranasan ninyo ang kasaganaan ng buhay, dahilan at sa pamamagitan ni Kristo, sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga
sa kabila ng mga persecutions na inyong nararanasan, it doesn't matter. Ang kasaganaan ay na kay Kristo at yamang ang kasaganaan ang kapayapaan. At sa Sunday po, pag pinayagan ng Diyos, ang contentment ay na kay Kristo rin po talaga. Sabi niya, mabuhay kayo para kay Kristo. At ang isang buhay na ipinaglilingkod para kay Kristo ay isang buhay na nakikipagkasundo sa kapwa. Tingnan po natin, papansinin po natin yung bagay na ito kasi mahalaga po ito. Pansinin niyo po Sa mismong talata, mababasa niyo po ang dalawang bagay, dalawang salita na parehong binanggit. Ano po yung word? I entreat, po ba? Tingnan niyo po, no? Ang ibang pagkakasalin po ay Paul urged Judea and Syntyche to what? To reconcile. Tingnan niyo po yung dalawang beses po niyang binanggit. Ano po ba yung ibig sabihin ng he entreat? Ibig sabihin, kinausap niya. Tingnan niyo po yung mga meaning, He addressed, he speak to them, he exhort, he instruct. Oo. Parang ganito lang. Principal's office niya yung dalawa na to. Di ba? Gumawa si Pablo ng kaparaanan para ipaalam sa kanila at sabihin sila, magkasundo na kayo. Ayan, pwede ba sabihin mo sa katabi mo, makipagkasundo ka na. Kung sakali mang may, hindi ba? So, yun po ang maganda sa Bible Isinulat naman po ito hindi para sa ikatututo po ng bawat isa sa atin. Di po ba? Tingnan po natin ang sabi ni Paul in verse 2. He entreat them. Ano po ba yung pakiusap ni Pablo para sa kanila? Ano yung pinakipag-usapan? Ano yung sinabi? Sabi po niya, to be in agreement. Ang agreement po speaks about keeping united. Diba? Yung magkasundo kayo. Yung pong keeping united dyan, to agree, yung word na to agree, ang mga kahulugan po na binanggit po, na ginamit po dyan is, pagka po tinignan nyo sa iba't ibang version, pagka po tinignan nyo sa iba't ibang translations, ito po ang pagkakagamit. Keep united, having the same mind, being one, to agree, to think the same way. Ito po pinakamaganda, to live in harmony. Mga kapatid, tingnan po natin, balikan natin yung Philippians chapter 2 verse 2. Sige nga na. Ano sabi sa Philippians chapter 2 verse 2? Wala na. Ayan. So, sige. Philippians 2 verse 2. Kung babalikan po natin yung Philippians 2 verse 2, ayan. Sige po. Pakibasa nyo. Ready? Go. Tingnan nyo po pagdating sa chapter 2, binanggit pa lang niya yon in general. Hello? Binanggit pa lang niya yon in general. Na ano? Complete my joy by being what? Of the same mind, having the same love, being in full accord, and in one mind. Ano po yung word na paulit-ulit na binanggit? Pag mapapansin niyo po dyan sa verse. Yung paulit-ulit, di ba? The same. Yung word na one, di ba? The same. So, ibig sabihin, dito po, binanggit pa lang ni Paul yung principle. Ibig sabihin, sabi niya, kumpletohin nyo yung kagalakan na meron ako. Magkaisa kayo, magkaroon kayo ng isang pag-ibig, magkakaroon kayo ng isang pananaw. Pero pagdating niya sa chapter 4, ano ginawa niya?
Hello, ano ginawa niya? Pinangalanan na niya. Tinukoy na niya. Di ba? So, sinabi na niya mismo kung sino yung hindi magkasundo. Mga kapatid, wag na ho natin. Di ba? Hintayin na. Ipatawag pa po kayo ni pastor. Andyan ho ba kayo? Di ba? Marami na hong ginagawa si pastor at marami pa pong gagawin. Magkasundo po kayo. Yun po yung sinasabi ng Bible. Bakit? Yun nga po ang ministry natin eh. At yun ang naging ministry ni Jesus. Ministry of reconciliation. Ang malungkot, di ba? Naganap na nga po noon at naging aral na sa atin, huwag na po tayong dumamay. Kasi po ito ang matindi. Ito lang naman ang katotohanan po sa likuran yan na gusto nating makita. Mga kapatid, ang susi, ang sikreto lang, ang dahilan lang, o ang paraan lang para sa pagkakasundo, pagpapatawad. Alam niyo ho ba yon? Oo. Pagpapatawad. Ano pa? Pagpapakumbaba. Anong ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Hindi naman po ibig sabihin na parang pagka nagpapakumbaba ka, para kang kahabag-habag, kaawa-awa. Kaya nga, si Jesus mismo ang may sabi, di ba? Blessed are the peacemaker. Bakit? For they will be called the Son of God. Di ba? And ang problema, hindi ka na nga peacemaker, may kaaway ka pa. Di ba? Mag-isip-isip na po kayo, mga kapatid. Bakit ang totoong buhay, kaya nga po ito panawagan na ni Pablo. Tandaan po natin sa sulat ni Apostol Pablo, nauuwi sa dalawang bahagi. Kaya nga po dito, it is more on doctrinal aspect. Pero pagdating po sa chapter 4, chapter 3 and chapter 4, it is a practical aspect. So dito, principles yung binanggit niya, doctrines, aral, turo. Pero pagdating sa chapter 4, practical, realidad, Judea and Syntyche. Gagamitin ko lamang po yung pangalan. Halimbawa, si Eda at si Ada, magkasundo na kayo. Parang ganon, di ba? Hindi ko magkagalit yan. Ginagamit ko lang po. Parang yun yung sinasabi po ng Bible. Yun yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Pilipos. And then, pansinin po natin, ano po ba ang pakay at dahilan? At tingnan nyo pa, ano po ba ang effect nito? Tingnan po natin. So, verse 3, pakikuan nyo nga mga anak, verse 3. Balik lang tayo. Pakibasa nyo. Ready, go. Di ba sabi ni Paul nung nakaraang chapter, saan sila? Tagalangit. Kaya nga sabi ni Kuya Ray Clemente, di ba, yung isa mentor sa amin, sabi niya, dapat meron tayong ugaling langit na kaakit. Minsan, di ba, mga tagalangit po, pero may ugaling na impyerno. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Di ba? Kaya ang isa sa inaamuki niya, sa mga ini-encourage niya, isa sa pinapanawagan niya ay ang pagkakasundo. Bakit? Tingnan niyo po meron pa siyang binanggit na pangalan, si Clement. Because sabi niya, mga leader kayo. Tandaan po, nakausap ni Paul dito, mga mananampalataya. At si Judea at si Syntyche ay mga partners po ni Paul in the ministry. Mga leaders po ito. And ang sabi po niya, tingnan nyo kasi ganito ang malungkot na katotohanan dyan sa realidad ng buhay.
kapag ka meron kang hindi kasundo, hahanap ka talaga ng kakampi. Andyan ho ba kayo, mga kapatid? Realidad po ito ng buhay eh. At dahil sa siya ay kakampi mo, galit ka kung sino yung kakampi naman niya. Napapansin niyo po ba yung effect nun? Oh, bato-bato sa langit, tamaan sana tayong lahat. Diba? Kasi pagka merong dalawang hindi magkasundo, titiyak inyo, hindi lang silang dalawa yun. Bakit? May kanya-kanyang allies yan eh. At ito pa masakit. Ito pa malungkot. Kahit po kayo, nakaisa po namin online. Nag-i-spy po kayo sa isa't isa eh. Pinapakibalitaan nyo kung ano yung hindi magagandang bagay na ginagawa, hindi magagandang bagay na sinasabi. So, napansin nyo po ba? Nakalimutan po natin, we are body of Christ. Nang sabi, ang sakit ng kalingkingan, dama o sakit ng buong katawan. O sige, pagpalagay natin, ikaw ang tama. Ano ba ang sinasabi ng Bible kung ikaw talaga ang tama? O, pagpalagay natin, ikaw ang nagkamali. Na madalas naman ayaw nating aminin. Akalain mo hindi kayo magkasundo pero pareho kayong tama? Ano tawag doon? May tama. Yun po talaga yun eh. Yun po ang susi eh. Kaya sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, tingnan niyo po ito, pakibasa niyo po sa Tagalog. Romans chapter 13 verse 8. Pakibasa niyo. Ready, go. Diba? Kung ang buhay natin talaga ipinaglilingkod natin sa Panginoon, matututo tayo makipagkasundo. Bakit? Kasi yan mismo ang ministeryo natin talaga eh. Ilapit ang mga tao sa Diyos. Bakit? Kasi yung mga tao na hiwalay sa Diyos, itinuturing ng Diyos na kaaway niya. Sinong ahente? Tayo. Sinong sinong daan para po makipagkasundo ang tao sa Diyos? Si Kristo. Kung tayo mismo hindi magkakasundo, makukumbinsi po ba natin ang mga tao na makipagkasundo sa Diyos? Kayo nga dyan, di kayo magkakasundo eh. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, huwag kayong magkaroon ng sagutin. Actually, sa ibang translations po yan, huwag kayong magkaroon ng ibang utang. Utang po ang pagkakagamit ni Pablo sa ibang mga translations yun. Ano po ba utang? Di ba dapat binabayaran? Kundi, sabi niya, maliban sa pagmamahal ninyo sa isa't isa. Bakit? Sinabi po ni Pablo ang dahilan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay ano? Diba? Nakasusunod sa lahat ng kautusan. Sabi, the whole law sum up with two commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor. How you could say you love your neighbor, hindi mo kasundo. Hindi mo pinabati, hindi mo pinapansin. Ang totoo, ito raw po ang isa sa dahilan. Madalas, bukod sa na-offend. Kaya daw po medyo mas masakit ma-offend kasi yung mga taong yan, malapit sa atin. Ibig sabihin, we down our guards.
Kaya pagka tumama sa pool, kasi hindi mo expect, sa loob pa naman, kapatid mo pa naman. Yun na nga. So sana po, no, matututo tayo sa sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Magkasundo na kayo. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo bago natin tingnan yung huli? Makipagkasundo ka na, ha? Parang ayaw po talaga nung iba. Sige, bahala kayo. So tingnan po natin yung pangalawa. The call to be joyful. Ang panawagan na magalak. Pansinin niyo po, no, sa verse 4 pa lang, nakakatuwa na po ang word na binanggit. Pakibasa niyo nga po yung verse 4. Sige, ready, go. Ayan, yun lang muna. Yung verse 4 lang po muna, di ba? Sabi po niya, rejoice in the Lord always. And I say it again, rejoice. Kaya nga po, kapansin-pansin po naman po talaga yung word na yan. Joy, joyful, rejoice. Kasi yan po talaga yung theme. Kaya nga lang po, ang root po talaga nun, si Christ. Di ba? Paano ka magiging joyful? Kung hindi mo kasundo yung kapatid mo, masayang-masaya ka, pupunta sa simbahan, pagpasok mo, ang sasalubong sa'yo, nagkataon, aser pa siya. Di ba? Parang nagdadalawang isip ka pa kung papasok ka, ay, nasi CR pala ako. Di ba? Hindi ka magiging masaya, kapatid eh. Paulit-ulit. Take note uulitin natin ang context. Nasaan si Pablo samantalang isinulat niya to? Nasa kulungan po siya eh. At actually, malaking kagalakan kay Pablo ang mga taga-Pilipos sapagkat mamaya, sa mga darating na mga pag-uusap, makikita natin, sponsor kasi ni Pablo ang mga taga-Pilipos. Pero sabi, pag-aaralan naman natin yun next week eh. Hindi yung gift ang gusto ko, kundi yung pagmamalasakit ninyo. At yamang pinagmamalasakitan nyo ako, sabi ni Pablo, magalak kayo. Inuulit ko, magalak kayo. Therefore, mga kapatid, ang kagalakan ay hindi idinidikta ng mga sirkumstansya at ng mga karanasan. Bakit? Kasi kung titingnan natin in natural human mind, walang dahilan si Pablo para magalak. Dahil naglilingkod siya sa Diyos at ang naging bunga, nakulong siya. Pero sa halip na magmukmuk si Pablo, samantalang siya ay nasa ganong sirkumstansya, mas pinili niyang maging magalak sa Panginoon. Therefore, yun yung sinasabi niya sa mga taga-Pilipos, you cannot give what you don't have. It is impossible for Paul to convince the Philippi to be joyful if he himself nagko-complain, nagagrumble, nagrereklamo. Di ba? Wala na naman tubig, nakakainis. At kung sino-sino ang sinisisi. Hindi po ganun ang intention ni Pablo. Sabi ni Paul, if you want to live for Christ, live with a joyful heart. Tingnan po natin. Kaya nga po, ang kabuuang paksa ng buong sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay nagsasabi ng kagalakan. At makikita po natin yan even in Philippians chapter 3 verse 1. Sige nga anak, verse 1. Chapter 3 ng Philippians. Andyan ba anak? Ayan. Pakibasa nyo. Ready, go. Di ba? Sabi po niya, finally, my brothers. Ano daw po? Rejoiced in the Lord. Therefore, living for Christ meaning living with a joyful heart. Pero tandaan po natin it does not dictate by the circumstances.
with our connections in Christ. Pangalawa po, sabi po ni Paul, how to be joyful. First, to rejoice. Pangalawa, sabi po niya, do not worry. Pag binasa po natin yung verse 5 and 6, tingnan niyo po yung verse 5 and 6. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Sabi po ni Paul, kasi malapit nang bumalik ang Panginoon, wag na kayo mag-alala, wag na kayo mag-isip, wag na kayo mabalisa. Sabi po niya sa verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Tingnan niyo po, ang magdadala sa atin sa kagalakan ay ang pananalangin. Ang aagaw ng kagalakan, worry. Pagkabalisa. Ayan, maganda po yung diniscuss ni Jack Babes nung Friday sa mga umattend ng Youth O'Clock. Pinag-differentiate po niya yung depression, yung anxiety, tsaka yung worry. Di ba? So, magkakaiba po yun, So, ang worry daw po ay yung pag-aalala mo sa mga bagay na darating. Ang stress, mga bagay na inaalala mo sa kasalukuyan. Kaya pala, mapapansin po natin, si Jesus, ang sabi po niya, in Matthew 6:26. Sige nga anak, sabi po ni Jesus in Matthew 6:26. Ready, go. Dapat po pala kasama yung 25, Yung 25 po diyan kasi sabi, do not worry about anything. Tapos po, sabi niya, look at the birds. Pinakilala po ni Jesus yung mga ibon. Sabi niya, yung mga ibon na yan, hindi naman nagtatanim o nag-aani, pero kumakain sila. Madalas tayo, nag-aalmusal pa lang, ang tanong ninyo, ano tanghalian natin? Sipin mo, di ba? Tapos nagtataka ka, mahumps. O, di ba? I-enjoy mo. Kaya daw po pala, isa daw po sa dahilan kung bakit sinasabi ni Lord na do not worry is because hindi tuloy natin ma-enjoy yung present. And part po pala yun, ng panawagan ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Yes, you experience persecutions, you experience sufferings, but in spite of that, sabi niya, you can be joyful. You must be joyful. Why? Because Christ is in you. Sa halip, sabi po niya sa verse 7, di ba? Sa halip, sabi po niya, anong gagawin sa verse 7? Pakibasa nyo. Ready, go. Ay, baligtad. Sa verse 6 po pala yung sabi po, do not be anxious, but in prayer. Verse 6. Di ba? Ayan. Pakibalik nga anak sa, ayan. Sa verse 6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. Wag ho sa social media kayo magparinig. Wag ho kayo sa social media mag-post. Kanino kayo sabi po yung prayer po diyan speaks about communion, connections, and enjoying the peace of God. Tingnan, ayun,
Kaya po pala nasa verse 7 po tayo. And what happened when we pray? Sige anak, what happened when we pray? Yan, di ba? Pakibasa nyo, verse 7. Ready, go. Di ba? Sabi po, when we pray, pagkatapos po nating ipaabot sa Diyos ang ating mga pangangailangan, ano mangyayari? And the peace of God. Alam niyo po, yung peace of God dyan ay shalom. Sabihin niyo nga po, shalom. It is a Hebrew word that speaks about completeness. Ibig sabihin ng, ano ibig sabihin ng completeness? Sasabihin niyo sa akin, kompleto. Ibig sabihin, lack nothing, walang kulang. Fullness, yun, the whole. Yun po ang ibig sabihin ng shalom. Ang problema, tinitingnan natin ang mga bagay. Anyway, yun yung panghuli na bahagi. Kaya po, dinugtong pa rin niya po yung pangatlong panawagan niya eh. Pero bago po natin iwan yon, bago po natin tingnan yon, dapat po makilala natin ang provisions po ng Diyos sa magitan po ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi po niya ni Jesus in John chapter 14 verse 27. Sige anak, pakibasa mo. Paki-plus. Pakibasa niyo po. Ready, go. Tingnan niyo po, to rejoice. Jesus is the key. And when we pray, we experience peace. Question, sino pa rin po ang source ng peace? Hello, kanino pa rin po nagmumula ang kapayapaan? Kay Jesus pa rin. Bakit? Si Jesus po ang prinsipe ng kapayapaan. Mababasa po nyo yan sa Isaiah chapter 9 verse 6. He is the Prince of Peace. Okay? At para po mangyari sa atin yon, sa huling bahagi, sa huling bagay, pinanawagan po ni Pablo bilang pamumuhay para kay Kristo. Sabi niya, magkaroon kayo ng, sa Tagalog daw po ito ay dagdag serbisyo. Ayan. When we talk about excellence, wag ho tayong pumayag ng basta-basta lang. Yung okay na yan. Hindi ho. Tingnan niyo po, sabi ni Pablo, kung talagang gusto nyong mabuhay para kay Kristo, kung talagang ang mga, kung gusto nyong ipakita kung paano mabuhay para kay Kristo, dapat excellent. Tingnan niyo po yung listahan na ginawa ni Pablo, pero excellence po yan, may kinalaman sa paano tayo mag-isip. It's all about, ano sabi ng mga Gen Z tsaka ng mga millennials, mindset ba, pastor? Mindset. Di ba? So tingnan niyo po yung sabi ni Paul, when we talk about excellence, having a right thought pattern. Sige nga anak, verse 8, ito sabi po ni Paul. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just. Kung ibabalik po natin sa unang paksa natin to reconcile, wag kung ang iniisip nyo kung paano kayo makakaganti. Babalikan pa rin po natin, kaya pansinin nyo po yung sequence, nakakatuwa. Pagka po pinag-aralan po natin talaga ang Bible, mamamangha po talaga tayo eh. Paano ka magkakaroon ng totoong pag-iisip kung ang lagi mong iniisip ay yung naargabyado ka, inapi ka? Hindi ho magiging tama ang pananaw eh. Ang iniisip mo, paano ka makakaganti? Kaya tama pa rin si Paul eh. Sabi niya, whatever is true, whatever is noble, whatever is just, matuwid, makatarungan, ano pa, whatever is pure, kahit malabo yung tubig, di ba? Sabi, whatever is lovely,
whatever is commendable. Ang problema natin, sabi nga natin madalas, sa 10 tama na ginawa, gumawa lang ng isa. Alin ang nakikita? Yung mali pa rin na isa, iisang tabi mo po yung siyam na nagawan tama, nakafocus ka lang sa isa, sa isang pagkakamali. Kaya sabi ni Pablo, para ma-overcome natin yung bagay na yan, sabi po ni Paul, whatever is commendable, and if there is any what? Excellence. If there is any worthy of praise, think about such things. That's the key of living for Christ. Yan po kung paano po tayo mabubuhay para kay Kristo. The call to excellence, yung thought pattern. Paano po ba natin hinuhulog ating utak ang ating isip? Lalo na po sa larangan ng politika ngayon. Nakakalungkot. Dahil supporter ng politiko na to, di ba? Inindigan ka para sa kanya. Wala naman pong problema na pumanig tayo sa mga politiko. Pero mga kapatid, hindi naman po sinasabing laban sa mga nangyayari. Di ba? Pero sabi, how do we conditions our mind? Ito sabi po ni Paul, in 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Sige anak, ayan. Pakibasa nyo. Ready, go. Tingnan nyo po, sa Tagalog po yan, sino ang makakaunawa sa kaisipan ng Diyos? Sino ang magpapayo sa Kanya? Pero, sabi ni Pablo, huwag niyong kakalimutan, we have the mind of Christ. Mayroon tayong kaisipang katulad ni Kristo. Kaya nga sabi ni Paul, balik tayo sa sinasabi ni Paul. Whatever is true, whatever is noble, whatever is lovely, whatever is honorable, and if there is any excellence. Hanap tayo lagi ng solusyon kaysa dumagdag tayo sa problema. Ito sabi ni Paul in Romans chapter 12 verse 2. Romans 12 verse 2. Sige po. Pakibasa niyo. Ready, go. Diba? Diba? Conform to the pattern of this world. But be ye transformed. How? By the renewing of your mind. Kaya maraming galit kay Jesus lalo na yung mga religious leaders, galit kay Jesus. Bakit? Taliwas sa kanilang nakasanayan yung itinuturo ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Sinasabi ninyo, eye for an eye, tooth for tooth, di ba? Pero ano sinasabi ni Jesus? Kung sinampal ka sa kabila, iharap mo pa yung isa. Kung inaya ka ng paglalakad ng 1 milya, samahan mo siya, maglakad kayo ng 2 milya. Mga kapatid, we have the mind of Christ. Sa huli, sa atin pong pagtatapos, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos,
Since naranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya sa Panginoong Jesus, mabuhay tayo para sa Kanya. At mabuhay tayo para sa Kanya nang mayroong pakikipagkasundo. Na sabi nga po niya, ang tanging utang na dapat nating bayaran sa isa't isa ay yung mahalin natin ang isa't isa. Mabuhay tayo ng may kagalakan. Huwag nating payagang ang sirkumstansya ang magdikta ng ating kaugnayan sa Panginoong Hesus. Sa halip kung mayroon mang mga pangangailangan, kung may mga hamon man, manalangin. At ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng kaisipan ang magbabantay sa atin sapagkat si Jesus din naman ang prinsipe ng kapayapaan. At sa huli, huwag tayo maging isip bata. Umangat tayo ng level sa pagtanaw sa buhay. Sapagkat, sabi po ni Paul in verse 9. Tingnan niyo po sa verse 9. What you have learned and received and heard, seen in me, ano daw po gagawin? Practice these things. Ano ang sense, ano ang essence, ano ang value, ano ang significance ng patuloy nating kikinig ng Bible, pag-aaral ng Bible, kung hindi naman tayo natatransform. And for us to transform, sabi po, we have to put it into practice. Isa pong quotations ang sinabi sa isang pelikula. Hindi ko alam kung napanood nyo yung God's Not Dead 2. Ay, sa mga kabataan, alam nila po ito, no? Lalo na yung mga nasa LAM, palagay ko, mas kilala nito. Ito po sabi, pakibasa nyo nga, ready, go. Di ba? Ang pagkamatay niya para sa akin, ang pinaka mainam na ginawa niya para sa akin. Dahil dito, ang mabuhay para sa Kanya, ang pinakamaliit na bagay na po pwede kong magawa. Ulitin po natin, dying for me was the most He could do. And living for Him is the least that I can do. Sa huli, sa akin pong pagtatapos, tingnan niyo po, sabi po niya, si Lisa Lim, ito po ang sabi niya. Pakibasa niyo, ready, go. Di ba, ang tanong natin kanina, para saan ka nabubuhay? Si Kristo ba talaga ang buhay mo? Bakit? Ito po ang hamon ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Bago po tayo finally magtapos sa susunod na Sunday sa huling bahagi po niya. Ito po pakisabi. At ito po sabi po niya. Sige anak. Philippians 1:21. Ready? Go. One more time. Ready? Go. And for the last time, ready? Go. Gandang umaga po sa inyong lahat and God bless you all. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa mapakabiyayang mensahe na ating napakinggan sa umagang ito. Inaanyayahan ko pong tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama po natin purihin at pasalamatan ng ating Panginoon. Lord, kinikilala namin ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kinikilala rin po namin, Panginoon, na ang lahat ng bagay na mayroon po kami, ito po ay nagmula sa iyo.
Lahat po ng magagandang bagay, Panginoon, ay nagmumula, Panginoon, sa iyo. Lord, sa aming paghahandog, alam ko po ito po ay inyo nang inihanda para po kami ay makapagbigay. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya at habag, Panginoon, na lagi mong ipinaparana sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming paghahandog ay makita mo po sa aming mga puso ang may kagalakan at tapat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga hanap buhay na mayroon po kami. Salamat po, Panginoon, sa lakas na patuloy mo pong ibinibigay, kaya nakapagpapatuloy po kami, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ng aming handog, patuloy mo po itong pagpalain. Patuloy po itong magamit sa mas lalong igalalago ng iyong kaharian at mas malalo pa, Panginoon, maraming taong mailapit, Panginoon, sa iyong harapan. Dalayan ko rin, Panginoon, pagpalain mo po ang tapat na mga kamay na iyong anak na nagkakaloob. Dalayan po rin namin, Panginoon, sa mga kapatid namin na sa pagkakataong ito ay hindi po makapaghahandog. Dalayan ko, Lord, na pagpalain mo po sila, maranasan po ang biyaya at habag na nagmumula pa sa iyo at makita po nila, Panginoon, na ang paghahandog ay pagbubukas pagpapala. Muli, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at buong pusong pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, para po sa ating panalangin pastoral. Lahat po ay inaanyayahan na yumuko at tayo po ay sabay-sabay na lumapit sa ating pong Panginoon. Una po ay ang patuloy na pagpapasalamat sa Kanya at later po ay ang patuloy po na paglalapit din po ng ating pong mga iba't ibang kahilingan. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Muli po aming Diyos, sa umaga pong ito, dakila ka po, katulad ng aming inawit kanina, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng Panginoon. Lahat ng panahon, ikaw po ay Diyos na dakila at wala ka pong katulad. Hindi ka po nagbabago. You remain the same. Kasi ang sabi po na yung mga salita, ikaw, Panginoong Hesus, noon, ngayon, at magpagwalang hanggan, ang Diyos na hindi po nagbabago. Pinapupurihan ka po namin sa umagang ito, Panginoon. Katulad ng sabi po na yung mga salita, let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng mga iyong nilikha na binigyan mo ng hininga, magpuri po sa iyo. Kaya sa umaga pong ito, patuloy ka naming pinasasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga dakilang bagay na ginawa mo po sa amin ng mga nakaraang mga araw. Maraming po salamat sa patuloy na pagbabago na ginagawa mo po sa amin, sa mga pagtutuwid, Panginoon. Binabago mo ang aming mga ugali, mga pangit na ugali, pinagtatagumpay mo kami sa aming mga iba't ibang mga kahinaan, at unti-unti, Panginoon, patuloy kaming nagiging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Katulad po ng mensahe na aming napakinggan ngayong umaga,
Lahat po talaga ng biyaya aming naranasan simula ng tanggapin at kilalanin namin ang aming Panginoong Yesus sa aming buhay. At ikaw po ang nagsabi sa iyong mga salita na parito ka upang bigyan kami ng buhay at ng kasaganaan nito. Kaya po, Panginoon, maraming pong salamat kasi everyday nararanasan po namin yung kasaganaan mo. Hindi lamang po sa mga material na bagay, kundi sa kabuuang aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo pong ipinapadama at ipinaparana sa amin yung kasaganaan ng buhay dahilan sa aming koneksyon at kaugnayan sa aming Panginoong Yesus. Maraming pong salamat. Sa oras din po na to, kami po ay sama-sama din pong nagpapasalamat po sa iyo, sa mga kapatid namin na iyo pong inalaw, Lord, na umabot sa mga taon ng kanilang mga buhay, nagdiriwang ng kanilang kaarawan, marahil ng mga nakarang araw o kaya po sa araw po na to at maging sa amin po mga kapatiran na iyo din pong pinasapit sa anibersaryo ng kanilang kasal. Sila po ay aming sama-samang idinudulog sa iyo sa panalangin. Kung papaanong sinamahan, ginabayan mo po sila ng mga nakaraang taon ang aming panalangin. Higit pa doon, Panginoon, ang patuloy mo pong iparana sa kanila sa panibagong buhay ng pagsasama, sa panibagong taon ng buhay na iyo pong ipagkakaloob. Lagi po nilang piliin, Panginoon, katulad ng mensahe na aming napakinggan, mabuhay para sa iyo, Panginoong Yesus. Sama-sama din po kaming lumalapit sa iyo, Lord, sa iba't iba pong mga kahilingan ng akin pong mga kapatid, sa iba't iba pong mga sitwasyon na kanila pong pinagdadaanan. Panginoon, pinaniniwalaan namin, ikaw ang aming mabuting pastol, hindi kami magkukulang. Amin pong inaangkin, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Tulungan mo po, Panginoon, na sa mga iba't ibang sitwasyon na kinakaharap po ng iyong mga anak, piliin namin na magtiwala sa halip na mag-alinlangan. Piliin namin na panghawakan ang iyong mga pangako sa iyong mga salita. Piliin namin na patuloy na maglingkod kaysa tumalikod. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo pong ibuhos ang iyong habag, ang iyong biyaya sa buhay ng aking mga kapatid, especially po sa mga iba't iba pong karanasan na kanila pong nararanasan. Dalangin namin, mahayag po ang iyong kapangyarihan. Mahayag ka po, Panginoon, kung gaano kakabuti. Makita po nila, Panginoon, kung gaano mo po sila kamahal at kung ano ang kayang gawin mo sa kanila pong mga sitwasyon. Sa umaga pong ito, ang lahat ng aming mga alalahanin, ang lahat ng aming mga isipin, ang lahat ng aming mga suliranin, amin pong sama-samang inilalagak sa iyong makapangyarihang kamay at umaasa po kami sa iyong gagawing pagtatagpo sa lahat ng ito. Sa lahat ng ito, sinasabi namin sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ama, yun ang patuloy naming sinasabi, patuloy naming sasabihin, di kami mababago, di kami magsasawang sabihin, tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Pinagpapasalamat po namin ang pribilehiyo na kami po ay tipunin mo ngayong umaga. At sa naling ito, kami po ay magtatapos at pansamantalang maghihiwa-hiwalay. Inilalagak po namin sa iyo ang lahat at nakikiusap po kami sa iyo. Kami na naririto sa bulwagan at sila nakaisa po namin online. I-dismiss mo kami ng iyong basbas at pagpapala sa magitan po ng pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mabagpa sa inyo.
ilingapan ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay, ngayon at sa harapin ng inyong buhay, kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa tayo ay tawagin niya sa kanyang kalwalatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-sama magsabi ng Amen at Amen. Magandang umaga po mga kapatid. God bless you all po. Kulang po tayo para sa ilan po mga announcements. So matagal naman na po itong ina-announce. So hopefully po ay makasupport po ang bawat isa po sa atin sa District Fun Run. Okay po? So kung kayo po ay nabigyan po ng ticket, yan, especially po ni Ate Non na pakipasa po ang pangalan at ang size po ng inyong t-shirt at kung saan po kayong level tatakbo. Okay po? September 19 po yan. Sa Oval, dyan po sa sports complex po natin sa Proper. Okay po. Pangalawa po, saglit lang po mga kapatid. Yan. Tayo po muna ay manahimik ng konti. Para makuha po natin yung ating mga announcement. Sige po, next po. Okay, so habang inintay po natin kung meron pang announcement, tayo po ay masaya at nagagalak sa umagang ito kasi po ay kasama po natin, wala pong iba kundi ang si Kuya Edgar. Ayan, asan po si Kuya Edgar? Ayan, pwede po ba tumayo si Kuya Edgar? Siya po ang butihing asawa ni Ate Sally. Salamat po sa Panginoon at siya po ay ating nakasama ngayong umaga. At tayo po ay umaasa na hindi po ito ang una at huli, kundi magpapatuloy si Kuya Edgar na siya po ay makakasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba doon, mga kapatid? Yan, minsan po bang palakpakan natin ng Lord sa kanya pong buhay. Okay po, announcement para po sa lahat ng mga life group leaders, sa mga life group members na po na nakatapos po ng life conversation and Life Foundation. Yan po ay under po ng life discipleship po natin sa iglesia po ng IRM. Magkakaroon po tayo ng life retreat sa August 30 to 31 sa Novo Farm. Meron po yung registration na 250 pesos para po sa ating food. Okay po? So makipag-ugnay na lang po kayo kay Ate Ebol at kaya po kay Ma'am Babylin para po sa bagay po na to. Okay po? Life retreat, August 30 to 31. Okay po yan. Sige po. Tayo po ay sama-samang tumayo. Batiin po natin ang ating mga kapatid habang tayo po ay pinapangunahan ng ating mga kapatid sa pag-awit. So, huwag kayong papayag na wala po kayong makakamayan. Mga hanggang 100. Joke. Sige po. God bless po sa inyong lahat.